Baka may mga additional sasabihin si Kong, Attorney Jimmy. 2 points. Una, yung sinabi ni Attorney Bontoc, pareho ni Attorney General, Attorney and General Garcia at saka ni Attorney Magpantay. Sir, yung sinabi nyo na yung comment ni Presidente sa SONA, medyo mabigat yun eh. Na mahiya naman kayo, ibabalik niya yung budget pag hindi na ayon sa NEP. Actually, ang dami nagpapalakpakan doon. Pati yung mga may kasalanan, nagpalakpakan din. As if nothing happened. Yung explanation ko doon, ganito. Yung ating budget is the financial interpretation of our plans, programs, and our vision. Ang Pilipinas, may 25-year development plan yan. Then aside from 25-year, yun yung long-term plan natin. Meron tayong 5-year development plan. At saka yung 5-year development, meron kang annual investment program. Doon yun nakabase. Pinag-aaralan yan ng NEDA, pinag-aaralan yan ng Regional Development Council, yung mga RDC, yun yung kumukuha ng inputs galing sa barangay, galing sa city, municipality, province. Nilalagay yun sa NEDA. Yung NEDA yun nilalagay sa budget. Any deviation or any revision made by Congress will deviate from the original Philippine Development Plan. Kaya, now, ang dami kasing rhetorics eh. Ang daming rhyme and rhythm, words. Hindi mo ma-meet yung first. We may be growing in GDP, but it's below the targets. Very much below the targets. Growing in GDP, we are fast because mababa nga yung ating base. Pangalawa, we are not meeting our poverty reduction goals. Supposedly by 2028, ang ating poverty reduction goal sa ating Philippine Development Plan is supposed to be single digit na. We are not meeting because ang daming tinanggal na budget para sa poverty alleviation program. Alam nyo ba na yung 4-piece program is one of the best programs, yung identification ng beneficiaries, NEDA ang na ito by National Housing Targeting Survey. Tinanggal yon, binawasan ng 50 billion, pinasok yung sinabi ni Atty. Bontoc, yung AKAP pa yun, AKAP na ayuda style, na wala yun sa Philippine Development Plan, wala yun sa investment program. Who identifies? Politiko. They are not really the poorest of the poor. They are political supporters. So, any changes deviates from the Philippine Development Plan. Will we meet our target of being middle income economy in several years from now? I don't think so. If we keep allowing a major division of our Philippine Development Plan. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Sir Magpantay kanina. Let us not blame the DPWH. To a certain degree, I agree to that. Because, example yung original budget NEP na pinadala sa Kongreso, 981 billion yung DepEd. Yung pangalawa is DPWH, which was 900 billion. Yung DepEd, binawasan nila ng 20 plus billion, pero yung DPWH, dinagdagan ng 200 plus billion. Yung dito was only 26 billion ang direct dito. In other words, umabot ng 1.1 billion yung budget ng DPWH. Nalampasan yung education sector. Another factor na constitutional na naman yung budget because ang pinaka-problema po natin actually sa ating bansa ay yung korupsyon. Sino bang dapat managot? Ang problema, nung sabihin ni PBM na mahiya naman kayo, abay, ang dami nagtatanong sa akin, bakit tayo mahihiya? Kasi, dapat nung sinabi ni Pangulo yan, itinuro niya yung nasa harap niya, mahiya naman kayo. Dapat ganun pero hindi. Bakit tayo ang mahihiya? Hindi naman tayo
wala naman tayong ginagawa, wala tayong kinalaman sa korupsyon nila. Ang problema pa, kung sino pa yung dapat imbestigahan, abay sila ang nag-iimbestiga ngayon. Sino ba sa kanila ang walang bahid ng korupsyon? Pagkat lagi po namin sinasabi sa Citizens Crime Watch, in every government project is a crime. Lahat ng proyekto po ng pamahalaan, meron pong krimen na nangyayari. Sa budgeting pa lang, sana maisali yung civil society organization. Sa budgeting pa lang, may apelyido na yung project eh. Ay di lalo na pagdating na sa procurement process. Kaya, pagdating sa implementation of projects, kinakailangan magtulong-tulong tayo, i-monitor natin. Siguro doon tayo makakatulong kung ibubulgar natin na sa ating mga lugar, meron tayong nakikitang korupsyon. Hayagan na ngayon eh, hindi na nila pwedeng itago. At parang hindi na talaga sila nahihiya. Pagkat doon lang sa mga, alam ni Congressman Ungab ito, sa line item, sa line item ng budget, talagang pagdating sa mga kontraktor, sila rin ang kausap. Ang masakla pa, sila na yung nag-budget, sila yung congressman, sila pa rin yung kontraktor. Napakaraming mga kongresista ngayon na kontratista na rin. Lagi nating sinisisi ang DPWH na sila yung nag-i-implement, sila yung dapat nating sisihin. Pero hindi po eh. Ako'y naawa sa mga taga-DPWH pagkat lagi sila ang nasisisi. Tingnan ninyo, sa Career Executive Service, sa record, sa datos po ng DPWH, mahigit kalahati ang non-Career Executive Service eligible. Ito, nasa datos nila, galing ito mismo sa DPWH. Napakaraming non-eligible. Pero, karamihan sa kanila, ang hawak nila ay mga juicy position. Meron nga dyan sa Bulacan, isang distrito, isang engineering district. Diyan ka makakita ng mga nakaparadang sasakyan na puro magagara. Ang mga may-ari, mga taga-DPWH, ito yung mga nakikipagkutsabahan sa mga politiko pagkat karamihan, mahigit na kalahati ng mga opisyalis ng DPWH ngayon ay mga rekomendado ng mga politiko para madali nilang diktahan. So, ano ang ginagawa ng civil service dito sa problema na ito? Pagkat more than half of the officials na nagpapangsyon ngayon mula undersecretaries, regional directors, assistant regional directors, puro mga non-career executive service eligible. Yun nga isa dyan sa Bulacan, dating district engineer. Abay, nagpayaman na nagpayaman. Hindi naman siya eligible, pero nasan siya ngayon? Na-recommend pa, na-promote pa. Assistant regional director. So, hanggat hindi po naiitama ito ng civil service at ng DPWH, wala pong mangyayari sa atin pagkat ang mga taga-DPWH ginagawa lang na kawatan ng mga politiko na hindi po nabubusog sa pera. Alam naman natin merong mga flood control fund na nai-divert kung saan nila gusto. So, ito po mga nangyayari ito, kasali po ito sa korupsyon na nangyayari. Yung paglalagay ng mga opisyal ng DPWH na hindi po eligible. Napakarami po nila. Kung titingnan po natin ang datos, halos kulay dilaw lahat. Yung kulay dilaw, ibig sabihin, sila po yung mga hindi eligible. Mas marami pa yung kulay dilaw. Siguro mga, sabihin natin, pagkat hindi ko pa naman ito nabasa lahat, pero tinitingnan ko lang sa kulay, baka 70% ng mga opisyal ng DPWH ay non-career executive service eligible. So siguro, dapat matingnan po ito ng ating pong mga kinaukulan. Pagkat yung mga career executive eligible, kawawa naman sila Pagkat sila gumagawa ng matino, kaya lang nadadamay po sila.